Alright, just make sure include my head too. Ready? Okay. Okay. Kamusta kayong lahat? Ngayong araw na to ay si Bunsunita naman ang kasama ko at magpapalit kami ng winter tires ng Honda Accord. Ito ay Honda Accord 1996. May magandang kwento rin ito, pero sa ibang video ko na yun sasabihin sa inyo. Ikikwento. Ngayon ay pumapalo ng almost 30 yung heat index niya. Sa loob siguro ng kotse, mga ganun ang temperatura. Pero yung kanyang ambient temperature nasa 25, 22. Naglalaro dito sa norte, dito sa kalakhang Toronto. Ngayon ay May 20th. 20th ba ngayon, anak? 21st. The 21st. Ngayon ay the 21st, 21 ng Mayo, Martes. Kahapon was Victoria Day. Well, yun lang. Again, katulad ng dati, nung nauna si Juniorita, nagpalit kami ng Impala ni Mrs. T ng kanilang nanay. Ito naman ay sa maliit naming Honda Accord. Hindi ko i-video ang buong proseso dahil tulad ng nasabi kong nauna sa video kong unang ginawa, kami ni Juniorita, kami naman ni Bunsunita rin mas maganda na walang nagro-roll na camera. Maybe in time gagawin namin yun, pero sa ngayon mas mapapadali ang pagtuturo ko lalo sa kanya kung ito ay walang nagro-roll na camera. Isa pa, nagawa na ito ni Bunsuni nung maliit pa siya, nung nasa elementary pa siya. Siyempre ako yung mainly gumagawa. At this time, siya ang gagawa talaga ng even ng mga nakaraan siya, even siya naglilift ng tires. Ngayon mas malakas na siya. We'll see kung ilalagay niya ng maayos, ng walang hassle yung there will always be a hassle paglalagay ng tires sa stud. Pero itong perfectong pagkakataon para ma-ensayo siya, masanay. Kahit gaano ka nakatagal gumagawa nito, minsan hindi mo may pasok sa butas yung stud ng wheel. And I think kapareho rin yun ng buhay. Kahit gaano ka nakabeterano, kahit gaano ka nakatanda, may natututunan ka pa rin at may mga bagay na hindi ka pa rin alam. Alright, hanggang dito na lang at susunod ay ang mga susunod na video ay mga ilang clips habang naglalagay kami, nag-swap kami from winter tires to summer tires. I know it's a little bit late, pero sa dinitikta ng panahon at ng mga lakad namin, okay pa rin yung panahon. Pero talagang kailangan this week lahat na ng sasakyan. Okay, tadayon kaibigan. Let's go anak. Okay. Si Bunsunita ang gumawa nito, siya ang nag-jack, nag-jack up. Ito yung floor jack na ginawa niya. Tinuruan ko siya na kung dito mo i-jack stand, ilalagay yung jack stand mo sa doon. Meron doon na para sa trailer hitch na magli-lift both front wheels mo, i-lift niya at makakatipid kayo ng time instead na floor jack niyo sa may pinch weld. Once na may taas nyo from the front ng floor jack ay madali nyo nang slip in yung dalawang jack stands at saka nyo ibaba ng dahan-dahan para sumambot sa pinch weld. That's the pinch weld, mga kaibigan ko. Focus. Ayan nak, sandali lang. That's the pinch weld. Yun ang tamang place, yun ang tamang placement para sa inyong pag-suporta sa sakyan para sa air. Ngayon, kalimutan ko, quick, sinamantala ko to dahil si Bunsunita nagtanggal itong wheel
using the stubby. Very good product. Check that out, Milwaukee. Wala nang iba pa akong gagamitin pa kung meron akong gusto talagang top notch kundi ang Milwaukee. Dalawang klase to, M12 or M18. Kung full time kayo, marami kayong sakyang ginagamit, go with a better option, M18. 18 volts yun. M12 masaya na ako, pero in time, someday magkakaroon ako ng M18. Sa ngayon ang buong setup ko ay M12, 12 volts. Tungkol sa brakes, ito ang talagang main reason ba't ako nag-video dito sa side na to. Kita nyo yan, let's see kung makikita nyo yung anak, come here, check if this is zoom, this is blurry. See the one that's inside the circle? Is that good enough? Is that clear? Yeah. Alright. So ito yon. Ito sa loob ng circle. Ako lang pala nakakita dito. You see that little that's a pad, brake pads. Makikita ninyo makapal pa ang there. Makapal pa yung brake pads niya. Pisilipin niya from time to time. Kung manipis na siya, kasing nipis nitong tingting, then that's a problem. Pagpalitan na kayo bago pa umirit, o alam niyo pag napareno kayo nairit ng na ganon. Don't laugh, I'm doing my best here, honey. Okay, that's an indication baka metal na yung inyong brake pads, meaning put na yung inyong brake pads at yung metal niya dito nagrarab na sa rotor disc nyo, sa rotor nyo, at once na mag-drop yun, scratch yung malaking deep lining, and that's not good. Kaya pa nagpapalit kayo, run your finger here to make sure it's smooth. Alright, ugaliin nyo rin na just spray it with brake cleaner. Just don't inhale it, at just do a quick wipe. You don't really have to, but that's yun ang tinuro sa akin ng mga kaibigan ko na mekaniko. It's just a good habit, and you can actually spray the whole thing. I did spray this already, tinuro ko kay Bonsoni, pero I'm just showing this to you para sa video lang. Okay lang, just want to show you that, yung kung paano mag quickly check ng brakes, mga unusual things. Hindi man lang kayo marunong magpalit ng brakes, at least alam nyo kung paano tumingin ng mga unusual like leaks or manipis na yung pads. Makakatulong yun para sa susunod yung plano na magpa-reschedule at tingnan ng professional. Alright, ilang muna at it's a 6-minute video. This is another content, anak. Alright, we're gonna continue on. Kaibigan, padayon. I show you all the techniques. So use what works for you, and that works for you. All right. You're forgetting something. That's past bling bling for the car. You can't roll the streets without that bling bling, honey. You gotta represent the Honda, right? Although that's a Chevy. We are the Chevy family. He's a Honda guy. Use your foot. There you go. That's my Bonsonita.